ang hiling ni Pangulong Rodrigo Duterte sa desisyong payagan ang libing ni Marcos sa libingan ng mga bayani. Sabi rin ng Malacanang, hindi alam ng Pangulo na ngayong araw mangyayari ang libing. Si Pangulong Duterte ay nasa Peru ngayon para dumalo sa APEC Summit. Nakatutok doon live si Joseph Morong. Joseph. Mel, andito na sa Lima, Peru, itong si Pangulong Duterte nang pumutok yung balita na nailibing na. Itong si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa atenga ng APEC dito sa Lima, Peru ang Pangulo. At sinabi niya sa kanyang pahayag na sana raw yung mga nasaktan ay mabigyan ng puwang para mapatawad at mapalaya yung mga nakasakit sa kanila. Sabi rin ng palasyo nitong tagapagsalita ng Pangulo ay hindi raw alam ng Pangulo na ngayong araw na pala ang libing ng dating Pangulo. Maghahating gabi nang dumating si Pangulong Duterte dito sa Lima, Peru para dumalo sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit. Pero kahit nasa Peru ay sinundan pa rin ng Pangulo ng balita na inilibing na si dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Sa isang pahayag, humingi ng pangunawa ang Pangulo sa desisyong payagang mailibing si Marcos. Pwede naman daw na maghain ng mga kaso ang mga biktima ng dating Pangulo. Di raw maisisisi sa mga anak ang anumang kasalanan ng ama. And for those who have been somehow hurt or injured, that they can take some other, for those detained for so long and suffering, they have this option to file a case against the late President Marcos. These sins cannot visit the children. Sabi pa ng Pangulo, hindi raw naging madali sa kanya ang desisyon na payagang ilibing si Marcos, pero isinaalang-alang lamang daw niya ang damdamin ng mga Ilocano at ang pagtatapos sa issue. Sabi ng tagapagsalita ng Pangulo, siya ang nagsabi sa Pangulo ng balita at tingin niya ay hindi batid ng Pangulo na ngayon na ililibing si Marcos. As far as I know, he was not sure about the exact date, as far as I know. Was the president surprised when you told him that Marcos was buried today? He certainly did not have a prepared statement, so I suppose he was surprised. Sa pahayag ng Pangulo na binasa ni Abella, umaasa daw ang Pangulo na mabibigyang espasyo ng paglilibing ang pagpapatawad. He hoped everybody would find a space in their hearts to forgive and to set free those who had hurt or injured them. Let history judge, but I will do what is legal, and the Supreme Court has ruled that it is. Dagdag pa ni Abella, desisyon ng mga Marcos kung kailan at kung paano ililibing si Marcos. The burial belongs to the Marcos family, and he's being given a soldier's burial. So it is their private affair. And however they wanted to do it, it's out of the president's hand. It is the family's concern. Dito sa Peru, simula November 19 ay makakasalamuhan ng Pangulo ang mga lider ng 21 miyembrong bansa ng APEC. Kung noon ang sabi ni Pangulong Duterte sa ASEAN Summit, hindi pa raw yun yung kanyang international debut. Dito sa Lima, Peru, sa APEC Summit, ang kanyang mas malaking international stage. Dito makakasalamuhan ng Pangulo ang mga lider ng 21 mga member countries ng APEC. Dalawang bilateral meeting agad ang nakakasa kay Russian President Vladimir Putin at Chinese President Xi Jinping. Wala kay US President Barack Obama ng Estados Unidos. Pero magkakaroon ng pagkakataong magkaharap ang dalawang leader sa family photo ng mga APEC leader. Ang nag-request ng pulong ay si US Secretary of State John Kerry kay Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay. Sa pulong siniguro ni Yasay na tuloy ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA na dati nang sinabi ng Pangulo na pinapareview niya kung gusto niyang ipawalang bisa. We will continue with EDCA, not so much to focus on joint military exercises, but more on these areas of joint cooperation in the area of the war against illegal drugs, corruption, even disaster mitigation and rapid disaster response. Na sinabi rin ng nakapagsalita ng Pangulo na pinapayagan ng Duterte administration yung mga mapapayapang kilos protesta kontra doon sa ginawang paglilibing sa dating Pangulong Marcos. Mel? Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro.